Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga kabigman. Mga ka-airsoft, pasensya na medyo na-late yung live natin ngayon, no? Kasi nagkaroon ng problema yung internet connection kanina mula alas 2 hanggang I think alas 3, no? Ngayon lang ulit nagkaroon, no? Kasi from maaraw, mainit, biglang umulan dito sa amin, no? It's good thing na rin na umulan para mabawasan ng konti yung init na nararamdaman natin sa paligid, no? Tsaka mga ka-airsoft ngayon, magre-review and unbox tayo ng mga unit plus magdi-discuss tayo ng mga konting bagay na kahit konti lang sila pero napakalaki ng silbi, napakalaki ng maitutulong, napakalaki ng kapakinabangan sa ating pag-iisip, sa ating diskarte, sa ating mga technique, sa ating mga bagay-bagay na umiikot sa ating airsoft community, sa ating airsoft hobby. Katulad ngayon, itong monitor ko, trying to connect. Trying to connect. Yun, rito trying to connect. Yun, nagtuloy. Nag-resume. Oo nga, ayan. Pangit pa rin yung internet connection. Nakakainis. Pero, tignan mo ako tumuloy. Tumuloy ba? Ayun. Pagpasensyaan nyo na. Subukan mo punasan yung likod. Look, parang ano. Kilos nga muna, pakipunas yung likod ng camera. Parang nahawakan yata, Tabi mo muna yung target, no? Pasensya na kayo, weak talaga yung connection, no? As much as I want na i-deliver sa inyo yung pinaka quality, pinaka maganda, pinaka malinaw na live, talagang wala akong magagawa mga ka-airsoft, no? Pero ayun na nga. Simulan natin to, no? Simulan natin. Check kung tumuloy, kung dire-diretso. Baka hindi ito masave. Okay na. Ayun mga ka-airsoft, ngayon review and unbox tayo ng unit ng ating ka-airsoft, no? From Naga City, Camarines Sur. Kevin Flores, at ang kanyang unit is yung AW Custom, no? AW Custom na 1911 silver, no? Ang dami nagkakagusto nito, na nakakagulat naman. Hindi siya ganun ka-modern, pero with the twist of the compensator. Kaya parang antikas-tikas na rin ng dating. May kailangan si sir. Battery, magazine at saka pang-test na kala. Battery. Okay, battery. Okay. Nasaan yung sira rito? Kung ibibigay yung sira. Ito, pwede ito. Ayan. Okay, ito. Mas mataas ang ampere. Okay, then magazine. Provide mo na lang, Lucas. Ito. Ayan. Then, ayan. Bigyan mo si sir ng bala. Mag-open ka na lang. Wala na rin itong bala. Kasi kahit 0.20 para magkokrono mamaya yan. Lagay mo rito. Okay, let's proceed. Kevin Flores of Naga City, Camarines Sur. Sir, ito na po yung unit mo. Ito yung demo yung box natin. Hindi pa pala naka-fix outer barrel to. Okay, sir, just in case, no, na kontakin mo nga siya kung gustong i-fix outer barrel. Habang nandito si sir para ano. Anyway, no, then next unit natin is Madam Jasmine De Vera of Siargao City. Grabe, napakalayo. Madam Jasmine, ito yung unit mo. Napakaganda, no? Glock 33 Tactical. Pero, kung susumahin nyo yan, kung sisipatin nyo siya, para lang siyang yung Glock 26. Ayan lang, oh. Ang nagpahaba kasi sa kanya yung compensator. Tactical edition na matatawag. Pero, yun nga, compare lang sa Glock 26, masyadong maliit din yung magazine ng Glock 26. I think it is maximum rounds lang niya is 15 to 16 BBs, pero ito same as the Glock 17 yung magazine niya. So
definitely mas maraming malalaman, no, kesa dun sa Glock 19. Okay? Then, last but not the least, Devon. Oh, grabe yung pangalan nito, Devon. parang ano, no? Parang elite na elite yung dating, Devon. Devon Castro, San sa Iloilo to? Wala akong ano. Iloilo City. Okay, from Iloilo City. Okay, si Sir Devon. Ito yung, sorry. Ito yung unit niya, no? Isang rifle, no, na matikas. Pengi akong shell nito. Yung, di ba meron tayong tira kahapon? Yun na lang, no? Ayun, equipped with a grenade launcher. Ito yung launcher niya, makikita niyo, ito yung naka-attach dito sa baba. Yan yung launcher niya, plus ito. Siyempre, may kasama siyang ganito. May kasama siyang launcher shell, no? Na kung saan nilalagay yung bala, then doon pumuputok. Mamaya, papaputokin din natin to. Kaya lang, hindi ko na siya lalagyan ng bala, mga ka-airsoft. Normally, nilalagyan to ng BBs. Kaya lang ang problema, syempre, umuulan kasi sa labas. Dito tayo nagte-test fire sa loob ng shop. So, magkakalat. Kasi yung bala nito, pag lumabas kasi yung bala nito, mga ka-airsoft, sabog. Kalat talaga. Syempre, maraming pwedeng tamaan dito sa shop. At as much as I want, siguro mamaya, subukan natin, pag tumila yung ulan, tignan natin kung pwede nating ilabas. No? Pero, kung hindi naman titila, dito na lang, maipakita ko sa inyo kung, ayun, may laman siya, may laman, no? May lamang hangin, ayun, kakagulat, no? Papakita ko sa inyo, ito yung upgraded version pala, yung malambot. Papakita ko sa inyo kung paano natin papaputukin ito mamaya, okay? Ayun, pumutok, grabe, nagulat sila, no? Okay, so, ngayon, ngayon start natin yung demo and review ng ating mga unit sa ating mga ka-airsoft, okay? By the way, mga ka-airsoft, no, this unit is electric type. Electric type siya na matatawag, pero yung launcher niya is powered by a gas, okay? So ito, bali dalawang kailangan mo rito, no? Kailangan, syempre, meron kang battery at saka meron kang gas para sa launcher, para ano siya, para pumutok yung launcher. Kung halimbawa, meron kang battery, pero wala kang gas, magagamit mo pa rin. Hindi mo nga lang magagamit to, no? Or the other way around, meron kang gas, pero wala kang battery, magagamit mo pa rin siya. Hindi nga lang yung rifle, yung grenade launcher nga lang. Yun, di ba? Pero, ayun na rin, kailangan, mas maganda, you have both. Meron kang battery, at saka meron kang gas. Para magandang paggamit mo sa kanya, no? Okay, so, let's begin. Baka may mga pa-shoutout dyan. Roldan Castro Santos, sabi niya, boss. Ano kaya yung sinasabi niyang boss, no? Mga ka-airsoft, one more thing, no? Meron akong ipapakita sa inyo. Okay, no? Ipapakita ko sa inyo, this is a charger. Okay? Isang indication na mapapansin nyo to, battery to. Okay? Li-poly battery. Sayang, no? Kasi bakit? Hinayaan ng ating ka-airsoft na madrain. Ibig sabihin, madrain, masaid. Mag-zero level yung battery. Ang li-poly battery, nasisira to pag nade-drain. Kasi, ito yung upgraded battery, di ba? Ngayon, meron yan 3 cells. 3 independent cells. No? Each cells may memory na tinatawag. Okay? Ngayon, na-erase yung memory, nasisira yung program niya pag yung battery mo na-drain. No? Katulad dito, bago to, sa totoo lang. Actually, 2 days old pa lang to. No? Maliwanag naman sa inyo, mga ka-airsoft, di ba? Dinidiscuss ko every vlog. Sabi kong ganon,
meron tatlong bagay para mapangalagaan natin yung battery. Number one, ano ba yung mga bagay-bagay na yun para mapangalagaan yung battery? Number one, dapat wag siyang ma-overcharge. Okay? Regarding sa overcharge, medyo malayo na yung malayong mangyari yun kasi kung ang ginagamit mong charger is yung mga smart charger, yung mga intelligent charger na tinatawag. Okay? Pero sa case ng ating ka-airsoft, hindi ko alam kung bakit hindi niya nagawa yung tatlo na yon, di ba? Una-una, bawal ma-overcharge. Okay? Pangalawa, bawal mag-init. Kaya nga diba, sinasabi ko sa inyo, yung battery, i-charge nyo lang siya ng 2 hours. After 2 hours, bunutin nyo muna, hayaan nyo muna magpahinga, mag-cool down. Sabi nga, di ba? Then, yung pangatlo is bawal madrain. Hindi pwedeng masaid. Okay? Pag nasaid, masisira. Yan. Yun na nga ang nangyari rito mga ka-airsoft, no? Kanina pang umaga, I'm trying to revive. Baka ma-revive, baka magawan ng, di ba, magawan pa ng paraan na mag-charge pa siya. Pero hindi na eh. Kaninang umaga pa ito naka-charge, ha? Eh, mapapansin nyo, yung ito, yung normal na battery, ito, this is the good one, no? Okay, ilalagay natin sa isang charger, sa charger natin, ha? Pansinin nyo. Oh, kita nyo? Ilang ilaw, ilan yung nagbi-blink. Nagbi-blink yung tatlo, ibig sabihin, charging siya, no? Charging its cells, no? Independently charging ang bawat cells. Dahil nga tatlo yung cells niyan, okay, tatlong divider, naka-divide yun, so nagcha-charge yung tatlo niya. Okay? Its cells has a maximum charge of 4.2, 4.20, 4.2 its cells. Kaya, ang total niyan, kung tatlo yung cells, tapos 4.20 bawat cells or 4.2, ang total charge niyan is 12.6. Yun ang maximum charge na kayang i-cater, kayang tanggapin. Yun ang maximum power na nai-store ng ating LiPoly battery. Okay? Ngayon, ito. Meron lang minimum yan. Meron lang minimum yan na dapat na ma-maintain niya, which is, kung di ako nagkakamali, 3.2. Well, I will correct it later kung sakaling mali ako ng no, pero ang pagkakaalam ko 3.2. So, its cells kailangan may matirang 3.2 volts. Its cells. So, total of 9.6 volts. Oh, ayan ha. Ganon. Hindi ako ganong, medyo nakalimutan ko na yung eksakto, no? Pero just in case na mali ako, I will correct it on our future vlog. Okay? Ayan. Ngayon, ayan. Makikita nyo, charging independently yung tatlong cells. Pansinin nyo to. Ilalagay ko. Okay? Mapapansin niyo isa lang yung nagcha-charge. Ayan. Which is yung gitna lang. Oh, ayan. Kikita nyo? Gitna lang. Ibig sabihin, yung gitnang cells na lang ang working sa kanya. Ibig sabihin, yung una at saka yung huli, ganito yan, ganyan. Ibig sabihin, ang gumagana na lang is ito. Yung gitna na lang. Itong una at saka itong huli is deads na. 2 days old pa lang yung battery na deads niya. Ibig sabihin, nasaid niya yung charging. Okay? Yung battery, yung charge na dapat na maintain is wala na, no? At saka kung mapapansin natin, medyo bloated na. Hindi pa totally, hindi pa ganong bloated, pero medyo bloated na. Ibig sabihin, papunta na rin doon sa pagkasira. Ingatan nyo yan mga ka-airsoft. Medyo masakit sa ulo, syempre. Biruin mo
bumili ka ng rifle. Okay. Pag bili mo ng rifle, normally, ang ibibigay sa yung battery, yung mumurahin lang. Ito lang. Yan. Normally, ganito lang ang ibibigay sa'yo. This battery has a maximum charge of 9.6 volts only. Yan. Yan ha. Bumili ka ng rifle. Ito ang ibibigay sa yung battery. Minsan nga wala di ba? Kasi may mga unit talaga na walang battery. Pero normally sa iba, ito ang ibibigay sa'yo. This is a 9.6 volts lang. Gagana yung unit mo. Pero syempre, hindi mo ma-maximize yung lakas, yung rate of fire by using this. Medyo malata, 'di ba? Tapos ilang magazine lang rin ng capacity nito. Okay? Ngayon, bumili ka ng rifle. Ang binigay ko sa yung battery is yung upgraded version together with the charger, 'di ba? So, yun na nga ang binigay sa iyo, hindi mo pa naingatan. Well, sayang, nanginayang lang ako, biruin mo, 2 days old battery, nasira agad, no? So, yan yung mga sinasabi ko. Ito. Big man, di ba lifetime warranty ka? Yes. Talagang lifetime warranty ako. Pero, hindi po included ang battery on any warranty. Di ba? Any electronic items, bombilya, ano pa ba? Ano pa ba yung mga nabibili na electronic items? Basta any electronic items na binili mo sa hardware, sa mga auto supply, sa mga shop, is not covered by a warranty. Kahit saan kayong lumibot na shop, kahit kanino nyo ipagtanong, ang battery, once na ibinigay sa inyo, tinesting, working, then charging, di ba sa mga bibili kayong cellphone bago, di ba hindi sila pumapayag na hindi bubuksan yung unit? Di ba, mostly, i-check sa harapan nyo kung nagcha-charging, kung may sounds yung speaker, di ba, ganon? Ganon din to mga ka-airsoft, no? Yan, binigay sa inyo ng mahusay, tapos, siguro, siguro hindi pinanood ng maganda, ng mahusay yung vlog, yun, nasira yung battery. Sayang, no? Imbis na hindi kayo gagastos, ngayon, gagastos kayo. Bibili kayo ng another battery, which will cost you, di ba? Imbis na nag-enjoy ka, nagpa-firing, nasira yung battery. Sayang naman, no? Okay, again, makikita nyo, indication na sira yung battery, ayan, makikita nyo, isa na lang yung nagbi-blink sa kanya. Isa na lang yung nag-charge sa kanya. Dapat 3 kasi 3 cells yan. Tignan nyo yung battery na okay. Ayan. 3 yung nag-charge, di ba? Yun. Pag nasira na, wala na, hindi na mare-revive. Normally, again, ganito lang yung battery, yung normal lang, yung ordinary lang, which is 9.6 volts. Total of 9.6. Di ba? Sayang, no? Sayang. Kaya lang, pero ganito, nasan yung working dito? Wala talaga kahit anong gawin ko akala ko nung una baka sakit lang, pero hindi talaga no. So ito yung deads, alisin natin yung sticker para may markings tayo. Yan, inalisan ko ng sticker, yan deads na yan. Okay, so for disposal na to, isa pa, pag i-dispose nyo yung battery nyo, make sure proper disposal kasi delikado yan. Halimbawa, nilagay nyo lang basta sa basurahan. Tapos merong aso. Yung aso kinagat. Nakita yung battery kasi sumausaw sa mga ulam. Diba? Ngayon yung aso kinagat yan. Sasabog yung battery. Kawawa naman yung aso masasabugan. Diba? Kaya proper disposal. Tapos hindi safe, hindi good sa ozone layer. Hindi good sa ozone layer. Sa environment yung laman kasi niyan no? So pag kumalat sa mga lupa, then syempre mako-contaminate yung lupa, 'di ba?
Tapos, syempre, i-absorb ng mga prutas or ng mga gulay, ng mga ugat ng halaman yung bad content na dulot ng battery. So, pwede ma-transfer sa inyo yung mga elements or yung mga chemicals, di ba? Anyway, no? Medyo malayo tayo dyan. Okay, so review and unbox na tayo mga ka-airsoft, no? Sa Shen Apollo, San Mateo Gomez. Sir, sorry, no? Walang flex dito, bossing, kasi ano to, hindi po live selling tong ginagawa natin. Hindi po live selling to, ha? Pag ako sa tuwing nagbablog, hindi po live selling. I'm not trying to promote something. I'm trying to educate you with something, no? I'm not trying to promote. So, there's no flex na nagaganap pag during the vlog, no? Kung interesado ka, gusto mo malaman, manood ka ng mga vlog. Pero, don't ask me for a flex. Kasi hindi po live selling to. Pasensya na, bossing, no? Okay, so, paano malaman para di masaid sa rifle? Tansyahan po, Jun, Salaw, no? Tansyahan, hindi porket niload mo is uubos ka ng, let's say, uubusin mo yung isang bag na bala, ganon. Hindi pwede yung ganon. Tansyahan, ako ang tansya ko kasi, 1 full charge of the battery equivalent to 10 magazine ng rifle. 10 na 300 rounds. But it doesn't mean na sinabi ko 10 na 300 rounds, uubusin mo yung 10. So, ang tendency, pag sinaid mo yung 10, ano mangyayari? Said na yun. Diba? So, mga 7 or 8 magazine pa lang, medyo lilo ka na, consider charge mo na yung unit, no? Okay? So, sir, magandang hapon. Nanonood ako ngayon dito sa UP Diliman, Quezon City. Mai-vlog nyo ba yung Kimber Warrior? Salamat. Yes, oo. Pakikuha yung Kimber na Phoenix Barrel. Okay na. Jaime Ribadavia. Sir Jaime Ribadavia. Okay na. Nagawa na yung unit mo. Yung rapid fire, okay na. Tapos, na-maintain na rin natin, na-tuning na natin, na trigger job na rin natin, lighten trigger ang tawag doon, plus na-convert na natin ng fixed outer barrel. Okay? Kaya, okay, all goods na yung unit mo. Hindi ko lang, wala pa lang feedback sa akin yung gunsmith regarding on ano yung pinalitan. Pero don't worry, kung minor lang, wala tayong problema ron, no? Libre lang yon, no? Huwag lang yung major parts. Okay? Pakita ko lang sa iyo yung Kimber mo, na 1911 mo, which is, natutuwa ako sa tao na to. balot yung unit, no? Okay? So, ayan. So, this is your Kimber. Ako na yung ordinary. Ayan. This is your Kimber 1911. Ayan, kasa natin. I-lock natin. Ayan. Naka-fix barrel na. Yung ordinary lang. Yung hindi pa natrabaho. Ayan. Ayan ha. Naka-fix barrel na, oh. Ayan. Wala na, no? Yung hindi pa kasi naka-fix barrel, ito. Ayan. Ayan, no? Okay, hindi pa na-fix barrel yan. Ayan, no? Pero yung na-fix barrel na, siguro yung mga port shipping sabay na rin. No? Ito mga to. Ayan. Ayan. Okay? Okay, na-fix barrel na, bossing, ha. Then, kung sasabihin mo sa akin, paputukin, syempre, papaputukin natin. Firing! Ay, sorry. Wala palang gas. Okay, so, lagyan natin ng gas. 1, 2. Trigger job. Fine tuning, okay na. Pasa. Okay, so, okay na to. Then, ayan, na-fix outer barrel na. And part of the lifetime warranty na ino-offer ni Bigman, kaya, wala kayong problema. Sabi nga sit back and relax ka lang. Kami ang bahala doon sa mga unit ng mga Bigman VIP. Paano maging Bigman VIP, Bigman? Siyempre, kailangan client namin kayo, no? Pag client namin kayo, priority kayo, then, ayun nga, lifetime warranty, every time na
fine tuning ninyo, yung unit ninyo, general maintenance, cleaning, degrease, then maglalagay ng panibagong set of grease sa mga hard to reach area, free lang yun, no? Free lang namin na ginagawa yun. So, ito yung unit mo, bossing. Tawag ka, makipag-ugnayan ka sa aming mga staff, then pwede natin isabay for shipping. Nagbabalot si Ma'am Sally ng mga for shipping, no? Again, ang reklamo rito, again, nagra-rapid fire. Nagra-rapid fire, no? Okay na. So, gawa ni rapid fire, then naka-fix barrel na rin. Okay? Yan. Okay, Sir Jaime of UP Diliman. Ito na po yung unit mo. Okay? Thank you po. So, Lucas ito. Kung paano niya pinadala na nakabalot, ganun niya rin ibabalik, ha? Para, syempre, para walang masabi yung ka-airsoft natin. Okay? Nakabalot to totally. Nakakatuwa nga itong unit na to eh. Mukhang bagong-bago pa eh. Okay, noted, big boss. No, I am not big boss. You're the boss, no? Hindi rin ako si big man. You're the big man, no? Kayo yung boss ko, no? Isang hamak na ano lang ako. Taga-deliver lang ng vlog para sa inyo, no? Look. Thank you, big. Nanunuyo ako dahil sa panahon. Okay, good morning sa iyo, boss. And sa ating mga ka-airsoft, have a blessed day. Sabi ni Alan Villaris. Sir, pakisagot po, sabi nyo kasi bawal masaid ang battery, di ba? Paano po malalaman? Nod ka, sir, nasagot ko na yan, no? Nasagot ko na yan. At saka sir, pag nagtanong kayo, sigurado mababasa ko yun. No need to ipagdiinan nyo. No? Mga ka-airsoft, pag nagtanong kayo, may monitor naman ako eh. Sa abot ng aking makakayanan, sasagutin natin yan. No need to flood sa comment. Kasi sayang eh. Masyadong mabilis yung flow ng mga comments. So, natatabunan yung iba, no? No need to repeat it at ipagdiinan. Kasi sasagutin natin po yan. Okay? Share drinking my coffee while watching your live, sabi ni Alan Villaris. Nakakaingit naman. Ang sarap naman ang buhay mo, brother. ako to yung tuyo rito. Nanunuyo yung lalamunan ko. Anyway, sana makapag-coffee tayo balang araw. Pagpunta ko dyan sa San Pedro ulit. Okay? So, ayun, salamat sa sagot po, Sir Bigman. Andrea Nicole, shout out po, good day and good afternoon kay Aris June Tolete Obra and Miss Andrea Nicole. Sino kaya to si Andrea Nicole? Anak niya? Asawa niya? Number 2? Hindi, joke lang. Katatapos lang ng Mother's Day. Ayaw kong mag-away kayo. Sige, sir. Wala namang number 2. Okay? Kukunin lang ng ating gunsmith yung ating chrono, no? Okay. Then, tayo? Nasa na tayo? Sige, sir. Kailan nyo po may papadala dito? Sabi ni Jaime. Sir Jaime, ganito, ang pinakagawin ninyo, tawag kayo para hindi lang basta maipaliwanag namin sa inyo yung kung ano yung ginawa at saka yun nga yung regarding sa fixed outer barrel natin, no? Kasi yun lang naman ang ginawa din sa unit mo na Timber 1911. Sir, tawag po kayo kasi siguro mga after ng live, no? Tawag kayo kasi nagbabalot si Ma'am Sally ng mga for shipping. Medyo 4 yung binabalot, medyo matagal pa, no? Pero tawag kayo siguro after ng live, okay? Then, magkano po babayaran ko? Minimal lang to, sir. Minimal lang kasi may lifetime warranty naman tayo. Pasok naman dun sa lifetime warranty yan, no? Tapos, kung magpapasabay ka ng gas, BBs, para hindi sayang yung shipping natin, well, mas maganda. Okay? Sir, good day. Ano po mas okay para sa beginner? Pangmasa ang presyo. Okay para sa mga beginner. Siguro go for the entry level Taiwan, no? WE, okay yan. Okay na yon, no? Wag na lang masyadong
yung mga mas mura pa ron like Double Bell, like ENC, medyo masakit sa ulo. Pero kung Double Bell, good yun. Kung WE, good na yun. Kung kaya mo pa mas mataas sa WE like AW Custom para, oh, grabe. Sa kasalukuyan, nag-upgrade yung gunsmith natin. Tignan nyo. Habang nagla-live ako, pumuputok 547. Ay, 74, sorry. 574. Final na yon. Kaya pa. Ayan, kaya pa. Iaangat pa niya. Okay. Thank you. Naku, lamig na naman. CJ Villela. Magandang hapon po, Sir Big. Pa-shoutout po from Binyan, Laguna. Okay. Sana nasagot ko ng matino. Okay. Good afternoon po. Paano mo ba yung items nyo? Kasi nasa ibang bansa po ako. Nako! Kung nasa ibang bansa ka, sir, negative. Siguro pag uwi mo na lang. Siguro, at saka mas halimbawa. Nasa lugar ka ng Hong Kong. OFW ka sa Hong Kong. Diyan ka na lang bumili. Ngayon, mas makakamura ka dyan. Diba? Tapos, kaya lang, the downside, hindi mo mailalabas, maiuwi pabalik dito. Halimbawa, nandiyan ka sa, let's say, Italy. Diyan ka na lang bumili. For sure naman, meron dyan. Yun nga lang, hindi mo maipapasok dito sa atin. Diba? Halimbawa, nandiyan ka sa London, sa Greece, sa Australia. Diba? Pwede ka dyan bumili, sir. Yun lang ang downside. Yung binili mo dyan is gagamitin mo lang dyan. Ngayon, kung nandito ka sa Pilipinas, dito ka bumili. Yung binili mo dito, hindi mo rin mailalabas ng bansa. Ganun yun. At kami, medyo masyado kasing, although, pwede, kung talagang gugustuhin namin, kaya lang, medyo matrabaho. Medyo, parang, too many efforts ang kailangan namin gawin para lang maipaship dyan. Siguro, sir, I will be glad, sasaya ako kung pagbalik mo, doon na lang tayo magkikita dito, no? Dito na lang sa Pinas. Pero for now, negative. Uuwi ako this June, boss, Tacloban po. Okay. You are, sir? Seaman or OFW or land-based? What? Let me know, no? Kasi kung seaman ka, uuwi kang Tacloban, pwede pag uwi mo, magpa-book ka sa akin, mag-meet tayo, no? Mag-meet tayo. Then bumili ka sa amin, tapos kami ang magpapaship back to papuntang Tacloban. Kasi baka mag-eroplano ka pabalik ng Tacloban, magkakaproblema tayo sa airport police, di ba? Pero mas maganda kami magpa-ship, no? Okay? Tapos on OFW lang po. Nako! Wag mo nilalang ang OFW, ha? Ikaw talaga. Kayo ang mga buhay na bayani ng Pilipinas. Kaya patuloy na umuusad ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa inyo. 'Di ba? Kung dito ka lang sa Pilipinas sa asa, sino bang papakinabangan mo rito? Ang daming barumbado, ang daming tambay, ang daming lasinggero. Samahan mo pa ng 100 marites bawat kanto. Di ba? Anong aasahan mo doon? Kaya wag niyo pong nilalang lang yung OFW. Utang ng henerasyon na ito kung bakit gumagalaw ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa mga OFW, dahil sa mga seaman, dahil sa mga caregiver na nandiyan sa ibang bansa na nagpapadala ng dolyares dito sa Pilipinas. Okay? Wala tayong maasahan dito. Sino? Tambay? Sino? Yung pasaway? Yung lasenggero? Sino? Yung drug addict? Yung rapist? Yun ang papakinabangan mo sa Pinas, eh. Yung marites? Merong 100 marites bawat bloke, bawat kanto. 'Di ba? Pero dahil sa inyo, napakalaking pakinabang nyo po, no? Okay. Magandang hapon kay Airsoft. Shoutout po, Big Manood po muna ako ng live bago ako pumasok sa work. Thank you, Sir Edson, no? Nagiging
inspirasyon, motivasyon mo ang mga live ng Big Man bago pumasok, okay, no? Tapos, sir, pa-shoutout po sa gunsmith nyo. Stay safe always, no? Shoutout daw sa gunsmith natin, no? Okay, Rian Yasuhang, good PM sir, sorry po sa sagot po ba yung tanong ko, lakas po ng ulan sa Pasay. Yes, nasagot ko yung tanong mo. Sabi ko, go for the decent brand like WE. Huwag kang kukuha ng Double Bell, huwag kang kukuha ng ENC, WE, ano pa ba? EMG, ano pa magaganda? Army Armament, yan yung mga pwedeng mga entry level, no? Mas high-end lang konti. Sorry, nasabi ko yung EMG kanina. Ngayon ko pala sasabihin, mas high-end lang konti, EMG, AW Custom, Cyber Gun, GNG, then going to mas high-end pa, no? Okay, salute po sa inyo, sir. Mag-PM ako pag nandyan na ako sa Pinas. Sige, Sir Ray Melano, mag-PM ka, and napakasaya ko pag sumapit yung araw na yun. Okay? Unit natin kay Airsoft, Kevin Flores of Naga City, Camarines Sur. What is good and special about this? This is a 1911 with a twist of compensator. Okay, hindi pa siya naka-fix outer barrel. Then, makikita nyo, single stock magazine, maximum of 15 rounds only. Okay? Pero other than that, napakalupit dahil classic na classic. Walang ganong abubot, walang ganong bling-bling na matatawag. Napakalupit, napakatindi ng itsura. When it comes to panglabas na kaanyuhan, walang ganong bagay na makulay. Talagang plain lang siya. Okay? Equipped with a beaver tail, equipped with a ambidextrous safe, then fix iron sights sa front, then sa rear adjustable ba to? Adjustable iron sight sa rear. Okay? Then ito yung re-review and unbox natin unit ng ating Airsoft, Sir Kevin Flores. Ngayon, maglagay tayo ng silicone oil, syempre. Balat ng reloader ko. Tsaka nasan yung silicone oil ko? Ayun. Silicone oil. Press the valve, then spray. Ayan. Ayan na. You need to press the valve para mag-sink in yung oil. Okay. Then, sa inlet valve. Then, sa unit kasa, i-lock manually. Spray tayo dito sa slide stopper. Spray din tayo dito sa nozzle. Walang kasama. Ha? Wala. Box. Box mo na lang. Okay, after that, magazine. Okay? Siyempre, lalagyan natin ng gas. Sa paglalagay ng gas, upside down, isakto mo lang, pwesto lang, then press down. 1 and 2. 2 seconds is enough para sa sobra-sobrang isang puno. Okay? Ngayon, asan yung, ayan. Maglalagay tayo ng bala. Sa paglalagay ng bala, hatakin itong spring pababa. Put your right thumb para kung sakaling mabitawan mo to, yung right thumb mo yung sasalo. Hindi siya hahampas dito. Kasi possible mabasag tong sungay na to. Possible mabasag pag laging humahampas itong spring sa kanya. Okay? Careful lang. Pag nahatak mo na, dito mo isushoot sa bilog na butas. Dali. Ayan, okay. Sayang yung mga bala, lagay natin, tumapon. Okay. Single stock magazine lang to mga ka-airsoft, kaya kung makikita nyo, manipis siya, no? Kasi baka, ano yan? Missing out? Yung extra niya. Okay. Walang box? Ha? Ayan, sige. Extra yan ng CZ? Di ba unit lang tsaka extra? Hindi CO2 yan, ha? Okay. So, ready na. Pasok sa unit, mga ka-airsoft, malakas. Wag na gagawin nyo itutulak kasi akala mo nakalock na yan, pero hatakin natin. Di ba? Malalaglag. Kailangan malakas. Kasa.
Ready to fire. Firing! Open bolt, wala ng bala. Release magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Unit na ating ka-airsoft, Kevin Flores, Naga City, Camarines Sur. Pasingawin, kung hindi na gagamitin, make sure na walang laman, walang natirang bala. Unit niya, for packing and for shipping. Lucas, pakibox, then ready for packing. Okay. Then, next unit natin, unit ng ating ka-airsoft, nakakatawa to, Jasmine De Vera. Madam Jasmine. Ibig sabihin, babae. Babae ang may-ari nito. Hindi ko lang alam kung ipangririgalo or what, pero nung nakita ko si Madam sa picture, wow, grabe. Nakaka-proud kasi isang napakagandang binibini. Si Mama ay isang single. Pero, ano siya, not ready for a mingle. Sabi nga, no? Si Ma'am ay isang babae, girl siya na 28 years old, no? So, tama ba ikwento ko to sa camera? At tama bang i-share ko pa sa inyo to? Hindi, na ano lang, nagkwentuhan lang kami. Kasi alam niyo naman ako, napakadaldal ko when it comes to pre-interview, no? Sa client, si Madam may break up sa kanyang boyfriend 3 months ago. So, syempre medyo siguro gusto niyang ilagay sa target yung picture ng boyfriend niya. Tapos, yun ang babarili niya. Anyway, no, ano lang, na-share ko lang sa inyo. Hindi ko nga alam kung tamang i-share ko sa inyo eh. Pero, at least, na-share ko, no? Ayun. Nagkaroon siyang break up, then nasa stage siya ng, you know, ng picking up pieces by pieces yung sarili niya, ganun, no? Kaya good luck to you, Madam. Sana maging makatulong yung aming munting hobby doon sa, oh grabe, 597 na yung chrono Plus 20. pwede na to kanya. Oo, talagang pwede na yan. Dahil natatakot ako sa gearbox. Pero yun niya, 597. Ayun na, 601? 600 na kamo. Rapid fire pa yun. What if single fire? Hindi ba natin kailangan i-bypass yung single? Wag na? Sige. Sige. Grabe. Naririnig nyo naman, no? Okay, so unit natin ka Airsoft, Jasmine De Vera. Maraming salamat, Madam. Sana maging makatulong sa inyo, no, yung Airsoft na napili nyo. Gwapo naman eh. O, tignan nyo. Kasi tactical nga talaga, di ba? 620. Sakit niyan. Yun, nag-upgrade kasi yung gunsmith natin. 620 FPS. Sarap. Hindi mo single din ako. Plug mo ko sa kanila. Oo nga pala. Madam Jasmine De Vera, single din yung gunsmith ko. Napaka-wholesome nito. Napaka-handsome pa. Okay, no? Anyway, no, hindi, gusto, si Madam, sir, meron din problem sa, yung anxiety. Basta dapat chill lang tayo sa buhay. Yeah, yan nga. Sabi ko nga, ano ko nga sa kanya payo ko, wala akong magagawa kasi syempre beyond my control yung ganung mga, di ba? So, pray lang sa God, sa Diyos, ganun din. Manalig syempre, no? Okay, anyway, masyado na tayo lumalalim. Doon balik tayo sa Airsoft, no? So, ito yung unit niya, yung tactical, okay? What is good and special about this unit ba? This unit is, kung tignan nyo, sisipatin nyo, ito lang siya. Ayan lang siya. Yan. Kasing size lang siya halos ng Glock 19 ba? Kasing size nito. O walang ako ng unit, ha? Glock 19. Okay. This is a halos Glock 19, no? Glock, ayan. Oh, hindi nga. Mas malaki yung Glock 19 sa kanya, so kasing size lang siya ng Glock 26, yung pinakamaliit, no? Kasing size lang siya nun, so kasi kung sa Glock 19, ayan o, mas malaki siya eh.
Oh, mas malaki yung Glock 19 ng 1 inch. So, hindi siya Glock 19. Glock 26 siya. So, pero powered by a Glock 17 yung magazine niya. Ganun kahaba. Same sa Glock 17, no? Grabe itong mga Glock. Ang daming twist, ang daming upgrade, no? So, let's begin by putting a silicone oil sa ating magazine. Okay. Okay, then dito rin sa ilalim. Kasi yung unit, syempre, Glock, nilalagyan sa ibabaw. Don't forget, ha. Nilalagyan dito, okay? Kasa, okay? Ngayon, maglagay tayo ng, syempre, ng bala. Kasi nakapaglagay na tayo ng silicone oil. Diba, Madam Jasmine, to, kawitin nyo to gamit ang kuko nyo, mas madali, no? Tapos, lagay nyo yung right thumb nyo rito, then all the way, ibaba nyo to. Then, dito nyo lalagay sa opening part na to, yung bala. Okay? With your reloader, pump lang. Para mas mabilis. Ayan. Okay, ayan na. Hindi ko na gano'n pupunuin, madam. Maximum rounds is 27. Ang recommended lang na mailalagay mo is 20 to 23 para hindi naman masira yung spring, no? Ang gawin mo, yung picture ng boyfriend mo na nanloko sa'yo, ihang mo lang, okay? Ngayon, yun ang target mo. Medyo mawawala yung... Okay then, upside down, sakto lang, then press down. 1 and 2. 2 seconds is sobra-sobra para sa isang full rounds. Paano ba to? Okay, yeah, so, yan. Balik mo lang to, yung spacer, then pasok sa unit. Ganda, oh. Natutuwa ko rito itong part na to, sexy, very sexy siya, no? Then kasa, firing. Ready to fire. Firing. Open bolt, wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, then the slide. Then release the hammer by pressing the trigger. Unit natin kay Airsoft, Jasmine De Vera of Siargao City. Ito na po. Pasingawin lang to pag hindi nagagamitin at make sure walang lamang bala. Okay. For packing and for shipping po. Lucas. Okay. Then, unit. Last but not the least. Ito na yung 1911 na hindi nakano. Last but not the least. Okay. Unit ng ating kay Airsoft, Devon Castro. Okay. What is good and special about this? Nakakatakot, halimaw, barumbado, barako yung dating. It is because dito meron siyang grenade launcher. Grenade launcher na tinatawag. Ngayon, itong unit na to is, syempre, consider mga high-powered kasi nga, equipped with a grenade. Carbine with a grenade launcher. Wow! Di ba? Okay, hindi everyday nakakita kayo na ganito eksaktong unit. Napakalupit nito. Okay, so, yun nga lang. Bakit? Lucas, wala akong magazine na para dito. Asan na yung dalawang magazine ng HK na pakalat-kalat? Tinabi ba dyan? Ayan, yan. Ngayon, wala akong magazine na papantesting dito. Meron kasi rito, .30 yan nakalagay. Tingin ko muna kay... Hindi, alisin ko na lang to. Or wala bang magazine dyan? Pengi akong magazine na, alam mo na, yung mga generic natin. Ayun, doon sa mga unit dyan. Yan, mga rifle dyan. Peram ako. Yan, magazine, peram. Okay. So, okay. Every rifle comes with a magazine. Okay, magazine, most of the magazine is 300 rounds. Okay? You don't, most of the magazine ng mga rifle, you don't need a reloader or a speed loader na tinatawag. Okay? Kadalasan, binubuhos lang. Bagay na, paano ba sabihin to? Na
hindi naman ma-hassle. Kasi madali lang naman magbuhos eh. Pakita ko na lang sa inyo para hindi na kayo mahirapan. Kung akong magazine ay bala. Hindi mo nilagyan yung ko bote. Ayan, pen. Okay, ayan halimbawa yung bala nyo, ilagay nyo lang sa any container na may malaking bibig, no? Then, bubuhos nyo lang dito. May opening dito. Buhos nyo lang, okay? All the way. Yan, buhos nyo lang, okay. Then, after that, sara. Siyempre. Ngayon, kamot, going front, no? Yan, ayan. Hanggang sa mapuno to. Okay, then, kamot. Siyempre, mas maraming kamot, mas marami kayong naipipilang bala dun sa unit. Diba? Okay, then, ang unit natin is battery type. Pero yung launcher is gas type. Okay? Ngayon, itong unit na to, para malagyan nyo ng battery, by the way, adjustable. Okay? Para malagyan nyo ito ng battery, anong gagawin nyo? Hatakin nyo pababa to. Nag-PM ka po sa page. Okay? After that, ito yung tube, dito nyo ipapasok yung battery. Ayan, gawin natin. Perform natin yan, ha? Ayan. Okay? Ito. Battery, pasok sa tube. Then, i-plug lang natin yung battery. You can never go wrong kasi sa positive negative kasi hindi siya papasok kung hindi talaga siya para doon. Okay? Yan. Then, kabit natin to. Slide it all the way. Ayun na. Pasok na. Napakadali. Single fire. Rapid fire. Sarap. Diba? Okay. Ngayon, dako muna tayo rito. This is the shell. Again, sabi ko kanina, hindi ko nalalagyan ng bibis kasi masyadong kakalat dito. No? Sabog kasi ito, no? Ang daming bala nito. So, I think 12 kasi yung butas. So, kung 12, bawat isang butas, nasa 8 to 10 BB. So, 10 times 12, 120. Sabihin na lang natin 100 rounds ang kayang ilabas nito. Dami, di ba? Kaya, hindi ko nalalagyan. Pero, lalagyan natin ng hangin yung shell. Ito sa ibabaw. Then, press, 14 kg pwede rito. Siyempre, pag 14 kg, mas malakas, di ba? Okay? 1, 2. 2 seconds lang. Ang dami uubusin gas nito eh. Okay, so, i-load natin. I-load natin sa unit, no? Alisin natin to, then load natin sa unit. Okay, then, pasok natin to. Ayan, pinasok natin doon. Ready to fire. Okay? Ngayon, pasok muna natin yung magazine. Okay. Medyo Rambo yung dating, no? Okay, ngayon, unahin muna natin mag-firing, no? Sabi ko nga sa inyo, ayan. Firing tayo, single fire. Rapid fire. Diba? Napakasarap. Again, single fire. Meron pa gagawin na siya. Oo. Dahil. Sige. Tapos na siya. Okay. Oo. Ha? Oo, meron. Ito lang. Ano gagawin? Ulit, sandali ha. Saba. Yan. Fix. Fix lang. Okay. Then, Lucas, pakibigay rin to kay mama. Ayan. Siguraduhin mo look ha, check mo lahat kung gray yan ha. Ito pa. Okay, yun, nag-fix outer barrel kasi yung natin, sorry no. Okay, so, ayan, nakita nyo naman. Inaantay natin si Lucas no. Ang sarap nito, grabe. Okay? Ayan, no. Ayan. Ito na yung di ba? Di ba? Okay, no. Ito na yung
mismong shell niya. Okay? Pasok lang natin, then load. Asa si Lucas? Nandun. Okay. Ngayon, firing na tayo. Firing! Single fire. Ay. Single fire. Rapid fire. Okay, ngayon try natin itong grenade launcher niya. Grenade launcher, fire in the hole. Kita nyo? Wala lang balang nakalagay kasi nga kakalat dito, sasabog dito sa shop, no? Pero napakasarap gamitin. Nakita nyo yung tunog, ang lakas, nakakabingi. Okay, unit ng ating ka-airsoft, Devon Castro, Iloilo City. High-powered, grabe. Ang sarap, nakakatakot, barakong-barako. Unit niya, for packing and for shipping. Okay? Mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman. Thank you po! Ay, well, shoutout ko muna to. Lucas, sandali lang, ha? Siyempre, bago tayo magwakas, pa-shoutout Idol Bigman, sabi ni, PJ Galang, no? Okay, no? Tapos, Alan Villaris, sir, ask ko lang po, pwede lagyan ng compensator yung Kimber Assassin? Pwede, kasi, tama yung sabi, may thread yung unit, aalisin mo lang yung muzzle sa harapan, no? Wow, ang ganda, sabi ni Jimmy Antonio Jr. Thank you po, sir, no? Okay, tapos, thank you, Big Man. Kahit di nakakabili sa inyo, Big Man, na-apply ko sa mga existing airsoft ko yung ipinapayo nyo about sa airsoft. Thank you, Sir Edson. Masaya ako kasi na-i-apply mo, no? Hello po, Sir Big Man. Maayong hapon po. Pa-shoutout from Iligan City, Mindanao. God bless po. Hello and good afternoon, Sir Carl Lester Rodriguez Tanyo. Okay? Salute po sa inyo, Sir Big Man. PPM ako pag nandyan ako sa Pinas, sabi ni Ray Melano. Purple, okay, SSG1, okay. Okay, good PM, sorry po, nasagot po ba yung, okay. Okay, wala na, no? So, yun, thanks, sabi ni Alan Villaris. Mga airsoft, sa lahat ng mga naniniwala, appear lang tayo dyan. Sa mga hindi naman, wala akong pakialam dito sa Big Man, ikaw ang number 1. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, hatid po sa inyo ng inyong likod. Big Man. Thank you po, and have a blessed day.